um, kay Saldico. No, John J. Jason, 5360. Oh, shout out sa iyo. At Chi ng Ceresa Force family. O, game. Dito kay Saldico, aba, talagang nasusukol na at malapit na pong maipit at matagpuan si Saldi. Actually, natagpuan na ho, mga kababayan. Kaya lang, may mga hadlang para arestuhin, kunin at iuwi agad si Saldico. Pakinggan nyo ho yung balita, mga bossing, kasi natagpuan na, aba, Portugal, kung saan nandoon si Saldico, mga bossing. At hindi basta-basta pwedeng hulihin at iuwi sa Pilipinas. Bakit? Pakinggan nyo ho. Oh. Na ang National Bureau of Investigation. Sandali, ito. Pero hindi basta. Natunton sa isang mamahaling komunidad sa Portugal, si dating Congressman Zaldico na isa sa mga pinaaresto kaugnay sa flood control scandal. Mamahaling komunidad sa Portugal, nandoon si Saldico. Pero hindi basta-basta madadampot si Ko na may Portuguese passport. May report si Joseph Moro. Ang galing may Portuguese passport. Siguro ito, mga kababayan, alam niya nang darating ang puntong ito no? Alam niya na darating itong punto na pagdating nitong panahon na ito, kailangan niya magtago dahil nga doon sa mga milyon-milyon, bilyon-bilyon na di umanong mga nakaw na yaman po galing sa pondo ng ating bayan. No? Alam niya na, pinagandaan niya na, tapos inaral nila kung saan yung posible at maaari na pwede magstay si Saldico nang hindi pwede basta-basta arestuhin. Dahil walang, walang usapan yung dalawang bansa. Sandali, nasyon ko yan. Nagnakaw sa aming bayan yan. Kailangan pauwiin ko yan. Ay, hindi pwede. No? Wala naman tayong treaty. Wala naman tayong usapan patungkol dyan. Wala naman tayong extradition treaty. Naniniwala ako, mga kababayan, talagang siguro nung mga panahon na kasagsagan nila, alam na nila na kung saan yung mga dapat nilang puntahan at maliligtas sila. At ito nga po yung isa sa napili. At napakadali po mga bossing, napakadali po upang maprotektahan ka nung hindi ka mapapauwi o hindi ka aarestuhin at dadalhin sa Pilipinas. Alam nyo po kung ano lang ang gagawin, mag-i-invest lang doon sa lugar na yon o doon sa bansa na yon. Sa dami ng pera ni Saldico, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung di umanong nakaw sa gobyerno, nakaw sa bayang Pilipinas. Easy lang mag-invest. Diba? Kahit na hindi kumita, kahit na saktuhan lang, kahit wala namang balik. Ang importante kung saan makakapagtago at hindi basta-basta mapapauwi ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Know the exact community where he stays. Parang Forbes Park. Nahanap na raw ng DILG ang pinagtataguan sa Portugal ni dating Congressman Saldico na isa sa mga kinasuhan kaugnay sa flood control scandal. Natuntun yan batay sa surveillance ng mga operatiba. Pero hirap daw silang pasukin ng komunidad. Hindi rin siya napalabas Hindi ko makain sa labas Kaba din, may takot din Kasi kung talagang ang panghahawakan niya, mga boss pa mo sir, yung walang extradition treaty ng bansang Pilipinas at ng Portugal at hindi siya basta-bastang pwedeng damputin, lalabas yan. Kakain sa labas, i-enjoy yung sitwasyon niya. Di ba? Pero umaabot siya sa punto na talagang walang labasan ng bahay. Alam niyo ang hirap ng sitwasyon nila. Mayaman sila, madaming pera, madaming pwedeng panggastos, madaming pwedeng ipang gala, ipang happenings, pero hindi nila magawa, mga bossing. Bakit po? Dahil may takot sila na baka sakali, biglang damputin din pa din sila. Di ba? Ang hirap nung ganon. Kaya tayo, lagi ko sinasabi sa inyo, mga kababayan, yung tama na yung saktuhan sa atin. Okay na yung meron tayong kinikita, di ba, Ma'am Trek Sibilia at BG Badyola, nasaktuhan, pero galing po sa legal, mga kababayan. Sabi ni Sir Jorge Edralin, what is the sense of wealth if you can't enjoy it? Totoo yan. At nagtatago ka.
masakit ho sa ulo ang dinadala nitong si Saldico at nung buong pamilya niya. Ha? Hindi lang po basta-basta, mga kababayan. Tuloy natin. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa balikan. He's a poor man with a Pero mo, parang nakakulong ka din. Di ho ba? Hindi lumalabas, hindi pumupunta kung saan. Wala, nasa loob lang ng bahay, mga kababayan. Kasama lang yung pamilya. Para saan pa yung bilyon-bilyon? Oh, para saan pa yung paano ba nagpahukay ka ng pailalim, siyempre pailalim, pahukay nga di ba? Para lalagyanan ng pera mo. Kung hindi mo naman ma-enjoy, wanted ka pa. Eh, hindi ho kagaya natin, mga boss chipa mo, sir. Tingnan nyo naman ang kalagayan natin. O, di ba? Si Chi, kahit kailan niya gustong lumabas, okay lang. Si Ma'am Trixie Villa, kahit kailan niya gustong gumala, okay lang. Hindi kagaya nitong mga ito. Pag lumabas, pag gumala, natsyempohan, aroy, oblo, ang sasapitin. Di ba, Mark Estacador? Tuloy, ay nasa tuloy. lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibili ng kalayan, hindi na ma-enjoy yung pera niya. Hindi basta Hindi nila ma-enjoy ang pera nila. Parang nakakulong din. Sabi na Ma'am Julby, Sestina. Problema yan. Sakit sa ulo niyan. Basta madadampot si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Nakakuha si Ko ng Portuguese passport sa pamamagitan ng isang programa na ang kapalit ay pag-i-invest doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kung bakit ko nasabi, Ma'am Neng Gigi, late ka! Oo, alam ko, late ka, Ma'am Neng Gigi. Yan na, sinout out na kita ha, kahit late ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na tipo ho bang napakadali para sa kanilang mag-invest Napakadali para takasan yung pagpapauwi sa kanila. Ako naniniwala ako na talagang simulat sa pool pa lang, pinag-aaralan na nila to. Dahil alam nila na ganito yung mangyayari. Na ganito, na pagka yung nabuko na sila, ipapahagilap sila kung sino man ang presidente na mauupo nung panahon na yun. Ito na nga po yun nangyayari, mga bossing. At nagiging escape plan nila itong bansang ito. At saka yung isip nila, hindi matatahimik. Correct. Ang hirap po niyan, yung tipo bang punta ka sa isang lugar, nakaganon yung mga mata niya, no? Hindi mapakali. Yung tipo bang tayo, mga kababayan, example, no? Kunyari pupunta ho tayo sa isang theme park. Tayo, ang gagawin natin is i-focus lang yung ating mga utak kasama yung mga kasama natin at enjoyin yung mga panahon na nandoon tayo. Yung mga yan, hindi. Miski ho nakasakay sa rides yan, yung tipo bang wala kang ibang iisipin kundi yung pagsakay mo sa rides, ay nako, sila nakasakay sa rides, nako pagbaba ko baka may humuli sa akin Nako pagbaba ko baka may umaresto sa akin Nako paglabas ko ng theme park na to may sasalubong sa akin posas O di po ba? Ang sakit sa ulo. Yung stress na yan, mga kababayan. Batas sila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na lang pwede siyang extradite. Pag kung hawak nila yung passport at nakumit yung offense, ay hindi nila extradite. Ganun pala yun.